Dahil sa pagiging malapit sa mga Duterte, itinuturing na isang political persecution ang nangyayari ngayon kay Pastor Apollo C. Quiboloy dahilan ng kanyang pagkakakulong sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Balikan natin ang ilang mga pangyayari kaugnay dito sa balita ni Angel Pastor. 16 na araw na pagkubkob ng libu-libong pulis sa religious compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City ang umukit sa kasaysayan ng bansa. Mga simpleng misyonaryo ng simbahan ang dumanas ng hagupit ng gobyerno dahil lamang umano sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa 6 na mga akusado, kabilang ang kanilang leader na si Pastor Apollo C. Quiboloy. Muling ikinuwento ng tagapagsalita ng butihing pastor na si Attorney Kay Lorente na hindi binigyan ng pagkakataon si Pastor Apollo na gamitin ang iba pang legal na proseso upang ipagtanggol ang kanyang sarili kahit na may nakabinbin pa itong apela kaugnay sa warrant of arrest. Kwento pa ng tagapagsalita, bago pa man mangyari ang mga ito, nagbabala na si Vice President Sara Duterte na may gagamitin laban kay Pastor Apollo na mga dating miyembro ng KOJC para idiin ito sa iba't ibang mga akusasyon dahil anya malapit ito sa mga Duterte. Alam naman natin itong pangalawa, government connection. Alam naman ng lahat na may si Pastor ang isa sa pinakamalakas na alay ng mga Duterte. There is a clear link between the individual's political activities and their arrest. Kahit nga before pa nagsimula ito. Binigyang diin ni Attorney Lorente na ang mga kasong ibinabato kay Pastor Apollo ngayon ay una nang ibinasura sa Davao City noong 2020 dahil sa kawalan ng mabigat na ebidensya upang gumulong ang kaso. Pag mabasa po natin yung affidavit complaint, kaya nga outright na-dismiss kaagad yun. Kasi walang ebidensya, puro hearsay. Example na lang po, although it is already in court. Example na lang po, just to enlighten kasi marami po pa rin nagda-doubt kay Pastor at nagbabash kay Pastor dahil sa isang complainant na to. Ito na lang date na lang talaga. Ni-rape daw siya nung September 1. Tapos tribute daw yon. Alam naman natin, di ba? Big event yan. Big event. At saka first, yung tribute, iba yung tribute to the king. Yes. At saka iba din yung anniversary celebration. Ibang date yon. Yes. Yung palang, so pag may doubt na, kasi, so ibig sabihin, wala talaga, imposible talagang mangyari. Ngunit nang magpalit ang administrasyon mula sa mga Duterte, partikular sa taong 2023, sunod-sunod na pag-atake ang nangyari kay Pastor Apollo. Kasama na ang SMNI na kilalang lumalaban sa mga makakaliwang grupo at nagsisilbing boses ng butihing pastor at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa katiwalian. Mula sa Kamara dahil sa isyu sa prangkisa ng SMNI, sa Senado na biglang lumabas ang umano'y mga biktima ng pang-aabuso sa KOJC. Ang Department of Justice na inilipat ang mga kaso mula sa Davao patungong Pasig at Quezon City hanggang sa pagpapalabas ng freeze order sa mga ari-arian ng KOJC dahil sa nag-iisang reklamo. Kaya naman, ang tanong ng kampo ni Pastor Apollo, If this is not politically motivated, then what is this? Matatandaan din ng mangyari ang KOJC siege. Walang search warrant, kundi arrest warrant lamang ang ipinakita ng PNP at nakapangalan pa sa isa sa mga akusado na si Sylvia Semanes at naka-address pa sa Pasig City. Ngunit walang humpay ang ginawang paghalughog ng mga armadong pulis sa religious compound. At kahit nasabihin anyang may search warrant, naglabas ng paglilinaw ang Korte Suprema kaugnay dito kung saan dapat ay tukoy ang lokasyong hahalugugin ng mga otoridad. Kung hindi, ay mawawalan ng bisa ang search warrant dahil sa paglabag sa karapatan laban sa unlawful search at seizure. Samantala, ayon kay Attorney Lorente, bagamat nananatiling malaking hamon ang sitwasyon ng politika sa bansa dahil na rin sa hidwaan ng mga Duterte at Marcos, tiwala silang makakamta ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang hustisya. Anya, dahil sa nangyaring panggigipit, nais ng butihing pastor na maging boses ng mga inaapi at ipaglaban ang totoong hustisya dahilan ng kanyang pagpasok sa politika. Para sa Diyos at Pilipinas, Kumahal Angel Pastor, SMNI News.